So ito yung pump down na tinatawag nila guys. Subukan natin tanggalin yung pressure ha. Tingnan nyo kung nabubuhay siya. So tanggalin natin yung pressure. Yun, nag-cut off yung ating compressor. Ito naka set sa minute. So nilagyan natin sa 1 minute, pero ilalagay lang natin yan sa 30 seconds para di ganong mahaba ang ating video. At dito naman selection nito, so nakalagay ako sa J. So pipihitin nyo lang ito at nababago yan, iba-ibang function. Meron yung on off, meron yung i-delay nya. Yun ang kailangan natin, i-delay nya yung on nitong ating contactor para sa compressor. Ito ang ating pressure switch, low pressure switch, high pressure switch. At itong timer na to, i-connect natin sa ating pressure switch. Babalik yan guys, at iwa-wiring naman natin dito sa ating 95 ng ating overload. Kuha tayo guys ng line para dito. So supply natin ng line ito. Ngayon kukuha tayo ng line dito mismo. Okay, kung pwede ka rin mag tap dito, kung pwede rin dito. So kukuha tayo ng line. Huwag kayong kukuha dito dahil ito itatap ko yan dito. Ang purpose lang natin, kaya kukuha rin kayo ng line dito, yan, just in case na may problema, nasa sa isang circuit sila. Ngayon guys, isunod natin yung ating Dixel. Ito ay Dixel XR06CX. So kung mapapansin nyo, 4 at saka 5 is supply, then line yung 1, at line din itong ating 6. So itong 4 ang gagawin nating line. At ito ang ating pang parallel. So ito magiging line natin. Lagyan natin diyan at higpitan natin. Then susupplyin din natin yung kanyang number 4. Then yung number 5 yung ating neutral. Tapos ito yung ating evaporator sensor number 10. Number 12 is ang ating room sensor. So ito ang ating room sensor, evaporator sensor. And then yung solenoid natin, isang wire ng solenoid natin papunta sa ating compressor. Terminal number 3 ang line compressor. And then yung isang line ng solenoid natin is inyo-neutral natin. So connected na yung ating pump down. Yung supply ng ating Dixel is i-connect na natin. Ito yung line natin. Line natin ito. Kukunik naman natin itong dito. Neutral natin. Ayan guys. So meron tayong line compressor. Line fan motor naman dito.
Ngayon guys, kukonect natin yung sa defrost. Ang defrost natin dilaw na. At kukonect natin yan dito sa terminal number 7. Itong yellow green na to, yung coil ng ating fan motor. So yan guys, connected na. Ang example natin sa defrost ha. So ito yung line natin. Yan. Ito yung neutral natin siya. Ito yung neutral natin. Ito yung ating defrost. Yung ating evaporator fan. Ito yung line natin. Compressor na may kasama ng condenser fan. So ito guys, i-explain ko lang sa inyo ito. Ito, pwede kayong maglagay ng light dito. Yan. Tapos i-neutral nyo lang. Yan. So ito magiging light indicator ng power pag in-on natin yung ating control. Pag gusto nyo na may trip, sasama nyo yan dito. Susupply nyo yung isa dyan. Yan. Susupplyan nyo. Then yung isa naman, magiging trip. Ito, ilagay nyo dito at neutral nyo ulit. Here's how to install trip light indicator. We're just supplying one of this terminal. Light indicator natin para sa fan motor. Pwede natin yung ilagay dito guys. Line neutral, pwede na dyan. Loob ng walk-in natin na ilaw. So usually hanggang 3 ang ini-install. So depende sa laki ha. So itong na-wire natin ito yung light switch. Pwede naman natin siyang ilagay dito. So ito ang magiging load nito, control yung pixel natin at saka itong light switch. So ito po pwede nyong gawing load ng mga heater para naka-iisa sila. Pwede ko na sana yan itap dito, pero kawawa naman ito. So dito natin siya itap. So ito yung wire nya, pwede natin dito. Ngayon guys, itong ating light indicator para sa compressor, dito natin siya itatap. Yan. So pag nag-send ng signal yung ating solenoid valve, matitrigger ito. So dyan natin itatap. Yung neutral lang natin. Ito. Ito yung load natin para sa heated vent, pipe heater, at saka frame heater. So ito yon. So linagyan lang natin ng maglalagay tayo ng load para naman sa crankcase heater. So ito, ang crankcase heater kasi once na nag-engage ang ating compressor, hindi ito gagana. Pag patay ang ating compressor, gagana ang load natin para sa crankcase heater. So ito ang second option natin, pwede natin paglagyan. Dito tayo maglalagay. So ito yung kanyang normally close, normally open. So pag engage ng ating compressor, ito yung magsasend ng signal mula sa control at yan ang magbabato ng signal natin. So ito yung kanyang live. So dito natin siya lalagay. Yan, para dyan siya. Abangan nyo ang part 3 dahil nag-exceed na naman tayo sa 10 minutes.